Okay, magandang araw muli. Andito na naman kami sa second segment. At mamaya makasama namin si Dr. Alan Landrito sa lahat ng sumusubaybay sa amin sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw muli sa inyong lahat at pati na sa ating mga OFW na patuloy na sumusubaybay sa amin. Ayun na. Doc, magandang araw, Doc. Kumusta po? Magandang gabi na. No? Gabi na ba? Okay naman, ito yung first episode natin ng 2024, no? Pangalawa na, Doc. Okay, tayo, yung tayo tatlo. Nalito ako nakasama uli dito sa inyong kalikasan kalusugan. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig. Yes po, magandang hapon. Doc, ang topic natin ngayon yung bad oils. Okay. Maraming nagtatanong kasi, Doc, tungkol dyan sa bad oils, kaya nice namin na balikan. Anong pagkakaiba ng bad oils at saka yung good oils? Okay. Actually, lahat naman yan functional foods, no? Kaya lang, pag sobra-sobra yung isang oil na hindi dapat, nagiging masama sa katawan, no? So, ang oils kasi, ang isang oil binubuo ng maraming fatty acids. Tapos, merong free fatty acid, merong nakalagay sa glycerol as monoglyceride, merong triglyceride, merong diglyceride. No? Tapos free fatty. So isang oil, meron yung mga yan. No? Ngayon, nagiging bad ang isang oil pag sumobra. Pero halimbawa, merong mga tinatawag na polyunsaturated, monounsaturated, at saka saturated. No? So pag sinabing saturated, kasi ang oil, simple lang naman yan even numbered carbon, tapos sa dulo may hydroxyl, OH. Pero sa kabilang dulo, nandun yung methyl end. No? Tatlong hydrogen nakadikit sa kanya. Tapos bawat chain niya, bawat carbon niya, meron dalawang nakadikit na carbon, na hydrogen. Sa dulo, hydroxyl. So, pagka ganun straight lang siya, saturated tawag ng punong-puno siya ng hydrogen. And now, pag sa usually sa third from the omega end, meron siyang third carbon. Between the third and the fourth carbon, nagdo-double bond, nawawala yung dalawang hydrogen. Nagiging unsaturated siya. Kung isa lang yung unsaturation, magiging monounsaturated. Pag dalawa, magiging polyunsaturated. So usually sa third carbon, between third and fourth carbon, nagkaroon ng double bond, nagiging monounsaturated. Omega 3 yan, no? Kasi from the omega end. Pero pagka sa omega 6 siya nagsimula, between 6 and 7 carbon, naging double bond yun. Omega 6 yun. So yun yung nagiging monounsaturated or polyunsaturated. Yun na nagiging bad oils. Kasi kailangan lang ng katawan natin just 3% of that kind of oils, no? If we exceed more than 3% ng polyunsaturated or monounsaturated, magiging masama na sa katawan. So, pero ako, tinawag ko na kagad na bad oil siya kasi yung good oil naman kasi saturated siya. Tapos meron din naman content din siyang konting polyunsaturated at monounsaturated na nakakahalo. Kaya sufficient na yon. For example, I give you what is a good oil. A good oil is, the best example is coconut oil. No? So, about 95% of that coconut oil is saturated. Yung 3% niya, yun yung polyunsaturated. Okay? Pero meron kasing part siya na short chain. Minsan may nakakasama pa siyang butyric acid. No? Kaya may a little proportion niya. Now, bakit sila tinawag kong good oil? Kasi hindi nga siya pagkaroon ng tinatawag na beta oxidation pag pinaprocess na ng katawan niya, binibigyan every 2 carbon, hinahati yan, pinuputo yan para mag-yield ng energy. Pero kung may double bond, nag-yield yun ng free radicals. No? Kaya hindi maganda kung marami tayong polyunsaturated sa katawan. Ngayon, meron tinatawag na essential fatty acid. Ito ay mga polyunsaturated fatty acid. Ang dalawa lang naman yung linoleic at saka yung alpha-linolenic. Yung alpha-linolenic, omega 3 siya. Yung linoleic is omega 6. Okay. Nagiging masama kung sumobra yon. Pero kung 3% lang, okay pa sa katawan. Kaya nga siya tinawag na essential. Kaya lang, being essential, hindi naman din pwedeng sumobra.
Pag lumampas ka ng 3% noon, kagaya ng mga bad oils, ang taas-taas ng kanilang linoleic acid. For example, itong canola oil, corn oil, soya oil, sunflower, cottonseed, yung mga yan, ang taas ng linoleic acid yan. Ang problema, pag sumobra yung linoleic acid, although mahalaga yung linoleic acid bilang precursor ng, for example, ng mga ibang vitamins, ng mga cofactors, ng mga prostaglandins at ng leukotrienes. Pero pag sumobra, ang nafo-form na prostaglandins at leukotrienes, hyperinflammatory yung system, sobra-sobra na produce at nagiging hyperallergenic yung system natin. Kaya ang mga tao, ang dami-daming allergy, ang dami-daming inflammation sa katawan dahil sumusobra yung kanilang intake ng linoleic acid at iba pang mga polyunsaturated fatty acid. Okay, medyo mahirap, technical na terms yan, medyo mahirap unawain. To make it simple, awasan na lang natin lahat ng oils except for coconut, butter, yan, yung mga yan. Okay naman yan, no? Coconut and butter. Kasi karamihan yung saturated fatty acid. Yung butter, marami ang butyric acid, which is a short chain saturated fatty acid. Yung coconut naman, marami ang medium chain saturated fatty acid, no? Caprylic, capric, lauric, myristic. Marami siya niyan. No? So, healthy oil siya mga yan. Okay. Yung lard naman, Doc, anong klaseng oil naman ang lard? Yung pork, ano? Mga long chain naman yan. Meron niyang stearic, meron niyang palmitic. Wala namang masama dyan. Hindi naman kahit ipangluto mo siya over and over again, hindi siya nagkukos ng oxidation, hindi siya nag-oxidize, hindi siya nag-cause ng production ng free radicals. Stable siya. So, walang problema. Unlike kung polyunsaturated yung gagamitin. Ang problema lang din sa mga long chain saturated fatty acid, nag-accumulate yan sa katawan para reserve energy. So, tendency, tumaba. No? Magdideposit sa mga fat cells, pero hindi naman masama yung oil na yun. No? Ang number one cause kasi nitong mga hyperallergenic na ito, yung linoleic mismo. Kasi merong pathway yan na pati yung linolenic, alpha-linolenic, magde-degrade siya pagka nag-act sa kanya yung papasok siya sa arachidonic acid pathways. So, pagpasok sa arachidonic acid pathways, maraming prostaglandins na pro-inflammatory ang action. Although meron ding anti-inflammatory, konti lang. No? Pero mas maraming pro-inflammatory doon sa mga prostaglandins. Tapos yung leukotrienes, lahat yun mga pro-allergenic. Siyempre, kung marami kang na-form na leukotrienes, kaya yung iba sa buhay nila, lagi na silang may allergic rhinitis, merong allergic cough, merong skin allergy, merong asthma, mga allergies yan Because ang dami-dami nilang mga linoleic acid na nag-take. Ang problema kasi, Doc, pagka makikita mong nilalagay nila sa mga oil, nilalagay yung linoleic acid content. Tapos, siyempre, alam naman natin na meron siyang magandang benefit. Ang hindi nila in-emphasize na pag marami na siya, inflammatory na ang kanyang function. So, makikita mo yung half-truth ng kanilang advertising na linoleic acid can be converted into so on and so forth. Pero hindi nila sinasabi na doon sa oil na yun na pag sumobra na, mas marami na ang masama na mangyayari. So, makikita mo para lang maintindihan natin ng mga kasi talagang nilalagay nila sa oil, linoleic acid. Tapos pag sinerge mo naman, maganda nga naman ang linoleic acid. So, ito ang mga misleading dyan na dapat matauhan din yung mga consumer na hindi nila alam yung technical aspect talaga. Kaya, wag ho kayo malilito kasi usually ang mga half-truth kasi ang advertising, no? So, ika nga, there is such thing as truth in advertising. Itong mga ito, puro mga half-truth. Kaya nga, pag sinabi niyang saturated itong ating yung coconut oil, tapos hindi naman nila in-emphasize na of all the saturated, ito yung medium chain. Ito yung pinagkaiba ng ibang saturated na oil. So again, this is just to clarify
na ang pinagkaiba ng coconut oil, ano? So, nalilito kasi diyan sila, Doc, eh. So, kung if you can elaborate. Yeah, actually, it's because of misinformation, no? Yeah. Nag-dominate yung nag-i-inform na masama ang saturated, mabuti yung polyunsaturated tsaka monounsaturated. Pero it's turning out, the truth is mas mabuti yung saturated, masama yung polyunsaturated tsaka monounsaturated. So, anong nangyari? Labanan yung dalawang concept na yan. So, minority itong naniniwala na masama yung polyunsaturated tsaka monounsaturated at mabuti saturated. Mas nagdo-dominate kasi sa tagal ng panahon, sila lagi yung pinaniwalaan, no? Yung mabuti raw yung polyunsaturated tsaka monounsaturated. If you can remember, there was a time in the 1980s, 1970s, popular yung mga margarine. Oo, yung star margarine. Iba't ibang margarine, sa Philippines, star lang pero sa ibang bansa, ang daming lumabas na margarine, no? Usually, ginagamitan ng canola oil, soya oil, corn oil, tapos hindi hydrogenate pa nila, partially hydrogenated. At masasarap, no? Tastes like butter, sabi nila, parang mas masarap pa nga sa butter, no? Yes. Pero these are really very, very, very toxic kinds of oils, no? Ngayon, medyo hindi na nagiging popular kasi nabubuking na sila yung masasama. No? Pero kung babalikan mo yung history, makikita mo sa history, ever since ang US gumagamit ng Philippine coconut oil. Yes. Hanggang 1930, nagkaroon ng Great Depression sa Amerika. So, ang sabi nila, para natatakot sila, baka yung famine, baka magkaroon sila ng shortage ng food. Ang naging recourse nila, nagtanim sila ng maraming soya beans. Sabi nila ito magiging source of protein. At nagtanim sila ng maraming corn, ito magiging source of carbohydrates. Kasi sa Amerika, mas madaling patubuhin niya kaysa sa rice. Kaya itong mga wheat tsaka corn yan, madaling patubuhin yan. Ngayon, nag-experiment sila. Sabi, sobra-sobra ito yung soya tsaka corn. No? Pwede bang mag-produce to ng oil? So, sinubject nila sa napakataas na temperature. You cannot imagine nasa 600 to 800 degrees centigrade na napakataas. Tapos nilagyan nilang napakabigat na pressure. Tsaka lang lumabas yung oil. So in essence, these oils from soya, from corn, these are not natural oil. These are not natural oils. You need to subject it to very high temperature and high pressure para ma-produce mo. Now, lumabas na yung marami lang oils. Tapos, na-discover pa nila ibang mga seed oils. So, seed oils yan. Corn seeds, soya seeds. Nag-produce sila, nakita nila yung canola o yung rapeseed, no? Kaya tinawag canola, sa Canada nagsimula, napakadami sa Canada niyan eh, Canadian oil. No? Ito palang seed na ito ay nagpo-produce ng oil pagka hinit mo ng napakataas. So lumabas yung canola. Tapos nakita nila yung cotton seed, yung sa cotton industry, ang dami-daming buto. Tinatanggal yung buto, yung cotton lang kinukuha. Anin nila yung seed na yun. Nag-experiment din sila, may oil rin pala ito pag hinit mo ng mataas. Lumabas din yung cotton seed. Pati yung sunflower, lumabas din, meron din palang oil. So, meron din tinatawag na safflower. So, yan. Nagpo-produce ng maraming oils. Usually, composition yan, pag ina-analyze mo, nasa 80 to 90% are all polyunsaturated and some monounsaturated. So, hindi siya maganda sa health. Nagkaroon ng economic embargo, tinigil nila yung coconut oil importation from the Philippines at ginamit nila yung soya at corn. Kaya pagdating ng 1950, on that particular year, naging 500,000 ang namatay sa Amerika for that particular year sa heart disease. 500,000. From 1930, nasa 5,000 lang. This time, after 20 years, ang lumabas, 500,000. Pagdating ng year 2000, 1 million na ang namamatay sa Amerika because of heart disease. And hanggang ngayon, ganun na rin kataas kasi yung pa rin ang oils na ginagamit nila. Pero when they were consuming coconut oil way back in the 1920s, before the 1930s, walang ganun sakit. Dito naman sa Philippines, gumawa ng study dyan si Dr. Conrado. Oo. Kinumpare niya yung Bicolanos sa mga Ilocano, ano yung mga profile ng mga sakit nila, napatunayan mas lesser ang mas
mas healthy itong pagdating sa heart, mas healthy itong mga Bicolano because of their consumption of coconut oil. Sa Bicol, sa mga Ilocano, gumagamit din sila ng coconut oil pero madalang ang coconut diyan sa northern part no? So mas prone sila doon sa mga heart disease dahil sa kinakain nila, ginagamit nila palm oil. Nabanggit ko pala yung palm oil, kanina hindi ko binabanggit. Yung palm oil, hindi siya coconut, no? It's a kind of palm. Coconut is a palm, pero itong palm oil na ito, hindi siya edible na palm oil, na palm fruit. Pero as oil, pag kinuha yung oil, edible na siya. Pero 50-50 yan. 50% yan, polyunsaturated, monounsaturated din. Mataas pa rin, ano? Kaya, although itong naging pinaka-popular sa Pilipinas, mas mura kasi ito sa coconut, although it's coming from Malaysia and Indonesia, no? At yan ang kinagis na natin sa mga palengke, sa mga grocery, yan ang karaniwang oil na ginagamit. At para hindi medyo maging magandang pakinggan sa mga mamimili, ginawa nilang vegetable oil. Vegetable oil. In fact, it's palm oil. So 50-50. So sabi ko, ba't hindi lang tayo mag-coconut? Medyo mahal lang ng konti, pero healthy naman. Pero ang hindi pa rin naintindihan ng mga natin na gamit, mas tumatagal ang gamit ng coconut oil kaysa yung mga vegetable oil na yan. Di ba, Doc? Yeah. Kasi ang mga oils kasi, nag-undergo ng RBD processes. Ano yung RBD? Refinement, bleaching, at saka deodorizing, RBD. Kaya pag bumili ka ng coconut oil, malinaw yan. Wala na masyadong amoy na coconut. Wala na siyang gray color or dull color, clear na siya, at saka white siya, no? So may binibleach siya kasi yung coconut pag pinoproseso yan, siyempre galing pa sa bundok, mahirap ibababa ng farmer yan galing sa bundok no? So binibiyak na nila doon para matanggal na yung tubig, tapos para matanggal na yung bao, kinokopra na nila doon sa bundok. Para isasakay nila sa mga sako, isasakay sa kabayo o kalabaw, nakasaksak na sa mga... Kopra na, oo, yan. So, at binibili ng mga manufacturer, ng mga processor tong kopra. So minsan yung kopra medyo madilaw na ang kulay, yung iba medyo may itim na. May amag, medyo may itim na. Yung iba nagkakaamag na siguro, no, kasi may moisture Pero ipo-process yan para matanggal lahat yon, yung kulay, yung amoy, yung dumi. So lalabas yung RBD, coconut oil, which is refined, bleached, and deodorized. Okay? Pero merong available sa market na tinatawag na virgin coconut oil, hindi siya nag-undergo ng heating process. So yung 5% niya na polyunsaturated, monounsaturated, hindi rin oxidized, kaya tinawag siyang VCO, virgin coconut oil. That's the best. No? Pero ang sinasabi ko, kahit naman gamitin natin yung RBD coconut oil, okay na rin kasi pangluto. When we talk about oils kasi, sabi nila parang iba yata. Kasi yung dati parang lumaganap yung turo na pag lechon masama daw. Pag bulalo masama daw. Now it's not true Ang yung oil niyan healthy, pati yung bulalo puro taba yan, di ba? Taba yun yung talo Healthy actually yan Yung mga food na yan Kaya na ngayon, they are now having a better understanding about how to reverse metabolic syndromes. Ginagamit nila yung ketogenic diet. So anong ginagamit sa ketogenic diet? More on fats, animal fats ang tinitake nila. And lalo nilang nare-reverse yung metabolic syndromes like hypertension, high blood sugar, no? Yung mga inflammatory, nawawala lahat yung inflammatory kasi mga inflammation, kasi nga magaganda yung oils na tinitake nila, puro saturated. Pinag-usapan ng nutrition, ang pinaka-gray area dyan is the fatty acids. Kasi di ba 4 lang basic foods, di ba? The proteins, the carbohydrates, and the fatty acids. Tsaka micronutrients. So, yung proteins, ito yung bodybuilding. Yung carbohydrates, ito yung energy giving. Yung macronutrients,
Ito yung body regulating. Yung fatty acid, ano siya? It performs the function of the three. The fatty acids are energy giving, they are body building, they are also body regulating. Kaya napakahalaga. Pero ang problema doon sa fatty acid, doon walang masyadong understanding. Puro misinformation ang lumabas. Kaya nagkakasakit mga tao, di ba? Kaya sinasabi nila, mabuti daw yung canola, mabuti yung corn, soya, maganda raw yung margarine, baliktad. Ang mabuti yung butter at saka yung coconut, yung saturated. Yung tallow at saka yung lard. Yung pig oil, yung pork oil at saka yung beef oil. Yun ang yun ang healthy. Kaya malaki tayo. Isa pa, Dok, alam mo bang isa pa nasasabi ng ibang doktor diyan mainstream? Kaya daw nagbabara sa ugat yung coconut oil. Tingnan mo, pag malamig, di ba? Nagsusolid. Ganon din yan. Pagdating sa kan. Yan din ang kanilang mga kondyan, Dok. Panakot. It sounds like true, pero actually it's opposite, no? It's not, walang base yun. Walang basis yun. Kasi bago siya mag-solidify, nasa 25 degrees. Yung katawan naman natin nasa 37 degrees di ba? So hindi nangyayari sa loob ng katawan. At saka yung mga bumabara-bara sa mga ugat, it's not really fats that are deposited there. Those are yung mga tinatawag na atheromatosis plaque. Those are inflammatory processes na nangyayari sa endothelium, sa lining ng mga blood vessels. Kaya mga may bara-bara. Pero yung sinasabi ng mga visceral fat, yung nag-accumulate sa mga palibot ng organs, di ba? Deposit yun na maraming fatty, yung maraming deposits ng fats doon sa mga fat cells, di ba? Bakit nagkakaganon? Kasi nakita nila, nagkaroon ng study niyan na yung mga taong nagkakaroon ng heart attack, pag in-examine nila yung fat cells, ang deposit nila is puro trans fat. Ang taas ng trans fat. Kasi pag nag-detect tayo ng mga foods na mataas ang trans fatty acids, ito naman ay hindi alam ng body paano i-metabolize yan Very abnormal form of fatty acid yan Kasi pagka nag-double bond, magbe-bend yung carbon chain, magbe-bend ng 105 degree. Ngayon, pag tin-trans fat nila, sasubject nila sa high pressure, high temperature at hydrogen ions, tutuwid siya pero pipilipid siya. Instead of the cis form, it will become a trans form. Kaya tawag doon trans fat. Trans fat. And di pag nakakita yung sa biochemistry natin, nakita yon, hindi niya alam paano i-metabolize yung nakapilipid na yun. So ano gagawin ng body? I-deposit talaga, i-deposit. Kaya tumadami yung visceral fats sa palibot ng organs na iipon siya. Dinideposit lang niya kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya doon Ayun. So, nakikita natin yung mga heart attack, ang dami nilang trans fat. Ang dami lang visceral deposit na dideposit sa iba't ibang palibot ng vital organs sila dito sa tiyan. Miski sa heart, di ba? Napapalibutan. Pero those are basically mga trans fats. So, preservative siya. Yung mga biscuits, yung mga donuts, yung mga whatever, ang daming trans fat niyan. Anything if they use yung tinatawag nilang artificial butter, kasi pag sa bakery, sa pastry making, sa bakery, pag gumagawa ka ng bread, gumagamit ka rin ng oil. So, usually butter ang ginagamit nila, pero mahal ang butter no? So, they will use an artificial butter. It's similar to margarine. Margarine is trans fat, no? So they will use artificial butter. I don't know what different kinds of artificial butter there are, but mainly ginagamit lang yung tinatawag na shortening. So sabi ko, pag may shortening yan, it will shorten your life. Shorten your life. So pag titingnan ninyo, karamihan ng mga biscuits, mga ganyan, kaya malutong siya, hindi siya nasisira. Imagine nyo yung biscuit, kahit 4 months, 5 months, 6 months, nandyan, biscuit pa rin. Matibay, wag lang mahambugan, wag lang mamoist siya. Hindi siya nasisira kasi shortening nga nakalagay ang ginamit.
Yan, kaya sabi ko, iwasan ko kasi trans fat ito. Okay, sige. Maraming salamat, Okay. Dr. Alan Landrito, at sa susunod muli kasi nag-overtime tayo ng 4 na minuto. Partner, maraming Sige. salamat at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa sa Kalikasan Kalusugan at sa Radyo Kalusugan at sa Asol TV sa aming programang Kalikasan. Kalusugan! Bye-bye.